Sir, salamat po sa inyong tiwala sa pagsuko sa amin dito. Tulad ng sinasabi ko palagi, ang kapalit po ng inyong tiwala, sisiguraduhin ko na maging matiwasay po ang pagsuko ninyo, maging maayos po yung turnover sa korte kung saan nanggaling po itong warrant at wala pong mangyari sa inyo. That I can almost assure you at 100%. I will make sure also na matiwasay makarating kayo sa Tarlac. Sasamahan namin kayo with my reporter para safe talaga. Feeling mo na ikaw is safe. Pagdating doon sa korte, bahala ng korte sa iyo. Okay? Bigyan kita ng pagkakataon, sir, na magsalita. You want to say something about this surrender that you're doing now with us? Nag-umpisa po kasi nung pinauwi po ako nung JC Mendoza po. Okay. Nasa Bulacan po ako. Pinauwi po ako sa Tarlac para po bumoto po. Bumoto? Opo. Okay. Tapos nung pagtas po ng botohan at uwi na ako, hindi niya na po ako pinauwi. Sinama niya na po ako kay Conrado Cabrera, yung treasurer po ng barangay Anupol po sa Banban. Cabrera, ito isa sa mga suspect. Number one, primary suspect. Kayo po ay kasama sa riding in tandem? Opo. Kayo bang triggerman o kayo po yung driver? Po. So inaamin niyo po yun? Opo. Okay. And meron kang triggerman, yun ang bumaril? Opo. Okay. Ano pong kasalanan ni Chairwoman sa inyo? Ba't niyo po binaril si Chairwoman? Kung matanong ko, pwede mo hindi sagutin, nasa iyan. Doon po sa kay Rapitan Niedo po, yung kapatid po kasi nung na-rape po. Yung kapatid po niyang may parang special child po. Kapatid? Nung Rapitan Niedo po. Sino si Rapitan Niedo? Isa din po nandito, sir. Gusto kong malaman, anong kasalanan po sa inyo ni Chairwoman? Bakit po siya ay... Tinakot lang din po ako nila JC Mendoza po na pag-drive po si Marlon. Hindi ganoon po. Si Marlon yung triggerman? Opo. Okay. Sino nag-utos pala sa inyo? Sila Conrado Cabrera po. Sino si Conrado? Yun po yung treasurer ng barangay Anupol sa Banban po. Treasurer ng barangay. Opo. So yun ang nag-utos sa inyo? Yung Rapitan niya ito po. Sila Conrado Cabrera. Pero pare-pare kayo dito may Opo. May warrant. Okay. Sino nag-hire sa inyo? Si JC Mendoza po. Kamag-anak din po kasi ni JC Mendoza yung Conrado Cabrera. Okay. So halos magkakamag-anak po sila. Okay. So ang reason ay sapagkat? Yung na-rape po yung kapatid ng Rapitan Niedo. Sino po nag-rape? Tauhan po nung nila Kapitana. Anong kinalaman ni Kapitana? Sana, kung talaga may galit kayo dun sa, kung sino man may galit dun sa, ng rape sa biktima, dapat yun na napagbuntungan ng galit. Bakit pinagbuntungan nyo ng galit? Doon po nanghingi si Rapitan Niedo po nanghingi po kay Conrado Cabrera ng tulong po para mabawi po yung kapatid niyang na-rape. Kasi po, yung tumulong daw po sa suspect ng rape, sila Kapitana daw. Sila Kapitana ang tumulong sa suspect. Opo. Kaya pinag-initan si Kapitana. Opo. Magkano bang, curious lang po ako, magkano bang usually ang bayad sa mga riding in tandem? Hindi ko lang Kasi po alam ko na may bayad yan, di ba? Hindi ko lang po alam. Sa inyo po, magkano binayad? Wala naman pong, tinakot lang din po ako. Libre? Hindi, tinakot lang po ako. Pero hindi ka binayaran? Hindi po. Yung triggerman? Hindi. Pinangako po yung motor. Bibigyan ng motor. Yung triggerman bibigyan ng motor. Pero ikaw, walang bayad yung arkila sa motor, gasolina? Wala po. Motor po nila yun. Yung motor po na ginamit na yun, kalalabas lang po sa kasa nun. Para gamitin po talaga doon sa crime na. Okay. Nilabas po nila Conrado Cabrera, nila Olga. Sila Jesse So, matapos nyo po magawa yung krimen, nagkanya-kanya na muna kayo magtago? Nagpunta po kami sa kubo po ni Jesse Mendoza. Tapos nag-inom po kami ron. Pagkatapos yung gawin yung krimen, nag-inuman? Opo. At doon, napag-usapan ulit kung ano yung susunod na plano? Tapos tumawag po yung Conrado Cabrera kay Jesse Mendoza na ibaon daw po yung motor. Inabaon naman yung motor? Opo. Pero na-recover na ng mga otoridad? Hindi ko lang po alam kung na-recover na po. Okay. Now, curious lang po ako, sir, kasi usong-uso ngayon yung riding in tandem. Pagdating sa mga ambush assassination, meron bang grupo yan, samahan yung mga riding in tandem na merong isang tao ko contact doon sa grupo at yung grupo bahala na mag-assign kung sino yung pwede? Hindi ko lang po alam, sir. Pero bago mangyari yun, nagkakaroon kayo ng mga casing? Wala po. Walang casing? Wala po. Hindi professional mga ito. Kasi yung iba, kikasing pa muna, yung balita ko. Yun sa inyo, wala po, inutusan lang. Kasi po yung... Sabi, basta sige, si chairwoman,
Nasilaw po sa pangako na motor, just 30,000 po. Motor plus 30,000. Opo. At pagkatapos po, sabi, bahala na kayo. Basta Tapos tutulungan namin kayo, ganun. Sinasabi po. sino po nagplano na yung pinaka-araw at oras na Sila Conrado Babaril si Cabrera Chairman. po, JC Mendoza, tapos sila Marlon Cunanan po. okay. Tapos Rapi Tañedo. Ang importante dito, sir, ay sumurrender ka dahil may warrant ka. Opo. Then, meron kang gustong sabihin. It doesn't matter kung gusto mong kausapin yung kamag-anak ng biktima o meron kang habilin. Siya ho ba yung misis mo? Opo, kalibin po. Live-in partner? Meron kang gustong mensahe sa kanya bago ka namin turn over sa PNP? Ano, Sa pamilya ng biktima, wala. wala. Nag-uusap din naman po kami nung... Okay, sa family mo, wala. Sabi po kasi gagawin akong witness daw po. Yun. Witness. Opo. Okay. Well, then mas lalo dapat ikaw ay proteksyonan Opo. kung ikaw ay gagawing witness. Witness against kanino? Doon po sa Vice Mayor po. Ha? Teka muna. Vice Mayor? Vice Mayor ng Herona po. Anong kinalaman ni Vice Mayor? Isa rin po yun sa nagutos po. O bakit nag-utos si Vice Mayor? Kaano-ano niyang biktima ng rape? Hindi, ang pinapalabas lang po bali nila dyan is yung rape lang po. Pero may iba pa pong... Politically motivated, ibig Opo, sabihin. opo, So pinatodas ni Vice Mayor opo. si Chairwoman for political reason. Ano po yung political reason sa pagkakaalam mo? Ang pagkakadinig ko po, parang tatakbo po na Vice yung... Kakalabanin ni Chairwoman. Kapitana po. Opo. Saan si Vice Mayor ba nakasuhan? Hindi pa po. Unang-una po na-dismiss po eh. Nakasuhan kailan na-dismiss? Opo. Tinuro niyo na ba si Vice Mayor? Sinabi niyo sa Opo. korte si Vice Mayor ang Opo. namin, leader or mastermind. Opo. So, kinasuhan si Vice Mayor dahil yun tinuro nyo. Pero si Vice Mayor na-absuelto. Opo, na-dismiss Kayo po. tuloy ang kaso. Opo. So, Vice ngayon, pag-alagala na. Opo. Kasi dismiss na siya eh. Ibig sabihin, wala nakitang dahilan ng korte para i-hold pa siya, tuloy yung kaso, yung paglilitis dahil walang sapat na ebidensya siguro. So, hindi naniwala ang korte, ibig sabihin sa mga pinagsasabi nyo. Siguro po. Kayo po ang live-in partner, may anak po kayo? Ano po mensahe nyo sa kanya, ma'am? Napag-usapan na rin po namin sa side po kung ano po yung plano po niya pagkatapos ng problema po niya. Yun lang. Okay, hindi ko alam po kung ano yung magiging proseso, ano pag ikaw ay kinuha nilang state witness. Opo. May proseso po yan. Opo. Pero nabanggit nyo yan sa akin, then lalo ko dapat siguraduhin na safe ka. Kung pwede, doblehin ang protection mo. Diba? Kasi from now on, nagsalita ka na on air, Opo. tatargeting ka ng mga taong tuturo mo na mastermind or you'll be turning state witness against. Kaso, na-dismiss na eh. Nung una pong nagsampa po kasi ng kaso na yon, yung anak po nila kapitana po. Okay. Ngayon po, bubuksan po ulit yung kapatid naman pong ang complainant. Parang double jeopardy yun kung na-dismiss na siya dahil sa kasong pagpaslang kay Kapitana, then may sasampa ulit na another guy, kakasuhan si Kapitana, si Vice, doon pa rin sa kasong pagpatay kay Kapitana na na-dismiss na. Ang tawag po dyan, double jeopardy. I don't know, it's up to the courts kung paano nila ma-appreciate yung kasong yan. Magandang hapon po, Major Mara. Sir, Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Idol, sir. alam niyo naman po, ano, the reason why we're calling you kasi andito na po yung si Mr. Joshua Bartolome sumusuko po sa amin sa kaso murder. Ang Yes, gusto sir. ko lang, Yes, sir. ang Yes, gusto sir. ko lang po ay guarantee sa inyo na hindi po siya masasaktan pagdating po diyan Yes, sa sir. Tarlac. Makakaasa po kayo, sir. Gawin po namin ng lahat para po masecure siya, sir. Hanggang sa siya po ay may surrender sa korte kung saan po nag-issue Yes, ng- sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige sir, run us through again. Pagdating po dyan sa Tarlac, PNP, nitong si Joshua, ano pong klaseng proseso that he will undergo? Major sir. Actually, sir, i-inform namin yung court. Actually, after nga dyan, mag-initial report na po kami. Then, of course, yung pa-medical pa natin siya, sir. Then, mag-under siya ng booking. Ganun po ang proseso dyan, sir. Then, for the meantime, sa custodial facility po ng Ramos Municipal Station namin, ilalagak si Diyos po, sir. Okay, ang akin naman po request, kung pwede lang po, Yes, sir. ano, Yes, sir. huwag niyo po siya isama sa ibang mga inmates. Isiklude po siya, kung pwede lang po, sarili niya, dahil may sinabi siya po dito na
kukunin daw po siyang state witness against a politician for the murder that he committed. Isa siya sa mga nag-commit ng murder. Yes, sir. Yes, sir. Doble nyo rin po yung kanyang seguridad. Yes, sir. Yes, sir. Copy, sir. Ma'am Rosalyn, magandang hapon. Hello po. Good afternoon po, Sir Rafi. Ma'am, andito na po si Joshua Bartolome sa amin at siya po'y sumusuko sa kasong kasama po sa pagpaslang sa inyo pong sister. Meron po kayo mensahe, ma'am? Meron po kayo mga gustong sabihin? Si Jessie Mendoza, Marlon Cunanan, si Joshua Bartolome, sila po ang nagsabi sa akin noon na handa silang makulong. Pero yung principal na suspect, yung talagang nagbayad, is nakalaya. So sinabi ko po noon kay Jessie Mendoza, lahat ng alam nyo sa krimen na ito, dapat sabihin nyo lahat ang totoo. Mm-hmm. So sinabi po niya dun sa statement niya, nakasama si Vice Mayor Go, at saka po yung isang asawa po nung auntie namin na si Isagani Nool. Sila daw po yung talagang nagbayad sa pagpatay po sa kapatid ko. Ngayon, naisampa po namin ito sa piskal. Nakakalungkot lang po dahil hindi daw po matibay, dahil hearsay lang daw po yung pagkakabanggit sa kanilang mga pangalan. Kaya po, na-dismiss po sila. So sa fiscal level lamang po, hindi pa sa korte? Hindi po nilitis yung kaso tapos na-absuelto itong mga binanggit mong mga politiko? Opo. Fiscal level pa lamang? Nasa fiscal level pa lang po yan. Kaso, okay. Bumaba po yung resolution, nagipa namin na na-dismiss si Vice Mayor Nonoy Ronald Go at saka yung Isagani Nool. Apat po yan eh. Yung pong Jason, isa pa pong Jason, I forgot yung... Okay, pero ma'am, gusto ko lang liwanawin ha. Okay. Nagsampa kayo ng kaso sa piskalya at na-dismiss po. Because wala pong sapat na ebidensya, yung pong binigay na reason doon sa resolution. Kaya na-absuelto po itong si Vice. Tama po? Opo, at saka po yung Isagani Nool. Opo. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Magandang hapon po. Okay. Naisampa yung kaso laban sa mastermind sa Fiscal's Office, sa Prosecutor's Office. Sa Prosecutor's Office, doon pa lamang naglabas ng resolution later on na kulang sa ebidensya, hindi sapat ang ebidensya o hindi batibang ebidensya kaya dinismiss. So wala pang double jeopardy doon kapag inirefile nila yung kaso? Wala pa po, Senator. Sa level po ng prosecution's office po, Senator, ang dismissal po doon does not stop the complainant from filing another case. In fact, ano po yan, Sen, it's an opportunity for the prosecution to provide more evidence. So wala po silang ikakatakot as long as may additional evidence, pwede po nilang i-file yan, Sen. So kailangan meron silang additional evidence kasi kung pareho pa rin ebidensya yung present nila, baka i-dismiss ulit ng piskal. Yes po. There was an issue po kanina na tungkol sa hearsay. Mas maganda po siguro palitan po nila yun ng more direct evidence na kumbaga competent witnesses po magsasabi, hindi po mga hearsay. So, i-reconsider po ng prosecutor natin. But it would entail a whole other filing po. Sana. Ayun. Kasi kung pareho pa rin yung mga ipipresenta nilang impormasyon na meron ng piskal, i-dismiss ulit yun. So tama nga yun na meron kang dapat ebidensya na matibay, concrete, kung pwede may mga video o may mga credible witness testimony na magsasabing si Poncio Pilato ang aming mastermind, baring magbagong isip ni piskal, tama? Yes po, Sen. Tapos kung ano po, Sen, the best approach po talaga dyan is actually talk to the fiscal, talk to the prosecutor. Prosec, ano ba yung kulang? Ano ba yung, asan ka ba nakulangan? That way, ma-adjust po natin ano ba yung kailangan. Ma'am Rosalyn, nakausap niyo na po yung prosecutor at natanong niyo po kung ano yung kulang na ebidensya para naging dahilan sa kanya para i-dismiss yung kaso? Hindi ko na po nakausap yung prosecutor. Di ko lang po alam kung yung mga nakarating sa akin na balita na dahil po sa influence ng Vice Mayor. Kasi po sa Tarlac City po nangyari, nag-file ng case eh. Okay. In this case, Attorney Garrett, pwede ba sila mag-request ng change of venue or akit sila sa DOJ?
I think po pwede na nating i-request po, pwede po sila mag-motion for change of venue po dyan. Kasi Vice Mayor po of the place where situated po ang Office of the Prosecutor, pwede na po siguro, Sen. I would suggest na i-file po yung motion na yun. Saan nila ipafile? Sa prosecutor po, Sen. Ipa-file nyo po yun sa handling prosecutor ng case, and then the handling prosecutor would report it to the DOJ for their approval po ng change of venue. Okay. Narinig niyo po, Ma'am Rosaline? Yes po. Mag-request po kayo ng motion for change of venue. May Kanino tatransfer po po sa kami ibang lugar. magre-request ng... Akala ko, Attorney Garrett, diretso siya sa DOJ. Hindi po, Senator. Kung nakapag-file na po sila ng case, kunyari Hindi pa sila nakapag-file. Nakapag-file sila tapos na-dismiss nung piskal. Yes po, Sen. Kailangan po nila mag-refile ng case because right now there is no existing case. There is no case to change the venue of po, Sen. So, pag nag-refile sila sa the same prosecutor. Opo, Sen. Tapos po, sabihin rin nila na mag-change of venue po sila. Na ipa-consider po doon sa prosecutor na ipapasa po sa DOJ para po ma-finalize po yung change of venue. Paano kung hindi ipapasa ni prosecutor sa DOJ at magde-decide siya on his own at i-dismiss niya ulit? Hindi po pwede, Senator. He has to really get the approval of DOJ whether or not po na qualified ba siya mag-change ng venue or not. So obligado itong si Fiscal iakyat yung motion sa DOJ for the DOJ to make the decision. Yes po, Sen. Usually that's what happens po kapag especially very political yung case po. The DOJ itself would rule talaga na ilipat natin. Okay. Ma'am Rosaline, meron po kayong abogado? Meron po akong abogado pero hindi po kasi siya criminal lawyer. Naghahanap po ako ng talagang criminal lawyer. Sa akin po, sa part ko po, alam ko po na delikado ito kasi ma-influensyan tao yung isang suspect. Opo. Naintindihan ko po yan. Pero alam nyo naman, ang sinasabi ko po at base na po sa sinasabi ninyo, at ito salita ni si Atty. Garrett, kailangan niyo po talaga ng magaling na abogado, yung may experience, criminal lawyer, matagal na sa practice, na para makagawa siya ng mga hakbang na tama. opo. Okay? So, maghanap po kayo. Tutulungan po namin kayo na makapaghanap kung sino mga abogadong yon na para maging maayos na next time yung discarding gagawin sa korte. Pwede po sa inyo na lang po ako humingi ng tulong about sa lawyer. Kasi po wala po akong dito eh. Wala po akong kilala lalo na po sa Tarlac City. Hindi ko po alam kung sa mga lawyer po dito kasi may organization na isa lang. Hindi ko rin po alam kung yung influence po nung kalaban is na-influensahan na rin po. Hindi po ako nakakasigurado. Extend ko na lang rin po yung tulong namin kay ma'am. Maybe she can come into our office, dalhin niya po yung resolution niya po. Sen, aralin po namin and we can find a lawyer for her that's willing to take the case po. Ayun. How about that, Ma'am Rosaline? Okay po. Dahil November po nangyari yun, alam ko po na yung mga ma-influensyan tao na na-involve dito is nakalaya pansamantala. But naniniwala po ako sa justice pa rin po ng Pilipinas na sana po makamit ko pa rin yung hustisya na dahil po sa tulong din ninyo nawa sumulong po itong case na ito na nangyari sa kapatid ko. Attorney Garrett, Yes po, Sen. let's take out Joshua. Take him out of the picture. Let's consider Ma'am Rosaline Santiago, the sister of the victim, as someone that needs our help. Yes, Pwede ba natin ito Senate resolution in aid of legislation? Paimbestigahan natin, dalhin natin sa Senado? Pwede naman po, Sen, we can write a resolution tungkol po dito sa nangyaring sa crime, alleged crime. Pwede pong Sen. We will draft a resolution po sa Committee on Public Dalhin Order. natin sa Senate to para tamaan ang dapat tamaan. Kung gaano kataas, wala tayong pakialam. I remember, meron kaso sa Senate, dinala ni Bato, Senator Yes, Bato, po. yung Vice Mayor na pinatay. Yes po, Sen. Correct Dinala po. sa Senado yung investigation. So, eto, baliktad naman, Chairman, pinatay na ang suspect ay Vice Mayor. So, let's bring it to the Senate.
Yes po, Senator. Mag-file ka ng resolution today, right now. Okay po, Sen. We'll start drafting it po, Sen. And then, correct po kayo, we already have the president Meron president tayo di ba? ng public safety. Oh. Yes po. So, sige, para, kasi maprotektahan na rin itong mga kamag-anak ng victim. Regardless kung sinong involved dito, wala tayong pakialam. Ang pakialam natin, kaya lang mabigyan ng resolution itong kaso na yung suspect hanggang ngayon, yung real suspect, kung sino man mga yon, ay pag-alagala lang. Yes po, Sen. And maganda rin po yan because maybe in the course of our Senate investigation, may makuha po tayong evidence na makakatulong po lumagpas sa atin sa prosecution level po. Exactly. How's that, Ma'am Rosaline? Opo, lahat po ng pwede kong hingin ng tulong sa inyo, hihingin ko po. Kasi po, sa totoo lang, yung isang suspect is kapitbahay lang po. Okay. Sige po, medyo konting ingit lang po for the meantime. Sige po ma'am, from now on, I would consider you as our complainant and therefore, I'll do everything in my power, lahat ng pwede kong gawin ng programa at ng aking tanggapan para kayo po'y makakuha ng tamang hustisya. Okay po. Maraming po salamat sa inyo at malaki po ang aking pag-asa na malaki po yung tulong na maitutulong nyo para sa kaso po ng kapatid ko. Maraming po salamat sa inyo. Salamat po, Ma'am Rosaline. At meron po kayo mensahe, Ma'am Rosaline, kay Joshua Bartolome, kay Mr. Bartolome. Madam. Ayun. Sana po, kung ano po yung mga statement niya na katotohanan, mag-stick lang po siya doon kasi po baka po yung kabilang makuha siya. Kung ano lang po yung katotohanan, mag-stick lang po siya doon. At huwag siya matatakot at alam ko naman na po protection din siya. Sila po si Police Staff Sergeant Christian Vasquez and si Police Staff Sergeant Jason Kapinpin ng Ramos Municipal Police Station, Tarlac. Kami po yung magpapasama ng staff namin pero gusto ko lang po na safe siya. Pag nabalitaan ko po na siya ay basta na lamang bumaliktad dyan o nangagaw ng barel o nagbigti o dili kaya inatake sa puso, nagsusuka-suka, alam na this. Alam ko na po kung sinong babalikan ko. Tama, sir? Yes po, sir. Tama po, Major? Ay, sir, hindi po mangyayari rin, sir. Naka-ano po tayo sa human rights, sir. Very good. Hindi, naniniguro lang po ako, Major, kasi marami namang insidente. Yun yung palaging dahilan eh. Nag-agaw ng barel, nagbigti, pinatay ng kapwa preso, inatake sa puso, nagkatigdas, etc., etc., etc. So, hindi na po mangyari yon dito sa kaso natin. Kasi sumurrender po sa akin. Dahil once sumurrender sa akin, then I will take it personally kung may nangyari dito sa sumurrender because that means hindi po nirespeto ang aking tanggapan, ang RTIA, Wanted sa Radyo, at lalo na yung tanggapan ko bilang senador sa Senate. Diba? Kapag may nangyari. Because they surrendered to me dahil bilang isang senador, sinusurrender ng sarili sa akin, nandun yung tiwala. So ayoko masira yung tiwala na yun. Major, sir, tama po? Yes, sir. Copy, sir. Makakaasa po kayo, sir. Makakaasa ko kayo, sir. Okay. Isa pa po pala, Major, request ko lang kung pwede nga po hanapan siya ng iba pang selda. Yes, sir. Sir, kami na pong bahala, sir. Yes, sir. Copy po, sir. Copy, sir. Ayan. Thank you so much, Major. Maraming salamat ang buhay kay Major. Okay. So, ngayon, sir, may hawak na po kayong warrant? Meron po, sir. Meron. Okay. So, meron po kayong gustong sabihin, Sargento, mga Sarge? Meron po, sir. So, from here, may sasakyan po kayo and then diretso sa Tarlac. Yes po, sir. In the proseso. Yung mobile po, sir, yung gamit po namin. Very good. Marked vehicle. Marked vehicle Yan ang po. gusto. Kasi akala ko kasi dati, marked vehicle tapos, naka-civilian tapos naka-owner type. Jeep. Tapos pupugak-pugak pa. Ay, delikado tayo. Mobile. Opo, sir. Magaling pala talaga si Major. Okay. Sige, mga chief, thank you so much. Mabuhay kayo. At Major, thank you. Mabuhay ka, Major. Sir. Salamat po, sir. Senator Rapi, sir. Idol, sir. Salamat po, sir. Doon kay Ma'am Rosaline, wag mo ibaba ang telepono. Kakausapin po kayo natin ni Garrett, Ma'am Rosaline. Okay po. Magandang hapon po, Madam. Joshua Bartolome, ikaw ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw din ay may karapatang pumili ng sarili mong abogado at kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng ating pamahalaan. Naintindihan mo ba yung karapatan mo? Opo.
po na nandito na po yung ating suspect na sumukong si Joshua, ano na po yung ating next step? Nakuhanan na po natin siya ng mga information, mga mugshot. Ano na po ang ating next step since meron na po siyang warrant of arrest? Gagawa po kami ng report, i-endorse po namin siya sa naglabas sa RTC or court na naglabas ng warrant. I-report po namin na nandito na po sa custody namin. Tapos i-inform na rin po namin si judge na na i-return na po namin yung warrant para mai-schedule po yung hearing po nila. Gaya po ng bilin ni Sir Raffy, inaasahan po niya na ang Ramos Municipal Police Station po ay tutupad dun sa kanyang mga hiling na mapanatiling nasa safe itong si ating suspect. Sa ngayon po, tinupad na po namin ang kahilingan po ng ating buting senador at sisiguraduhin po namin na safe po siya. Meron na po kaming linaan na selda para sa kanya. Mag-isa po siyang naka sa loob po ng kulungan. Maraming salamat po, Captain, and maraming salamat po sa Ramos Municipal Police Station. Mensahe mo para kay Idol Raffy dahil sa pagtutok niya dito sa kasong inilapit mo. Idol, maraming salamat po sa pagtulong at pagsiguro po ng kaligtasan ko po. Hindi po ako nagkamali na nilapitan po. Maraming salamat po, Idol Raffy.